Okay, so last time now we discussed about introduction on logical expression. Now, when we say logical expression, again, review lang tayo, we are referring to two values, di ba? So, ano yung dalawang values na discuss natin with regards to logical expression? We have 1 and 0, which is what? True, diba? True or false. Tama? Yan lang yung dalawang sagot natin lagi. Diba? Now, in logical expression, of course, we have some rules then, no? And in general, this is what we call Boolean algebra. Okay? So, sa Boolean algebra, meron tayong, last time, di ba, diniscuss natin yung ganitong klase, no, na Boolean algebra kung saan, no, we have A and B, no, AB, AB, yan, mga ganito, di ba? So, copy natin siya. Ito. These are what we call Boolean expressions. Okay, so for example, we have inputs A, no, plus A prime. So this is what we call a Boolean expression. Boolean expression. Okay? Kasi hindi siya algebraic expression. No? This is a Boolean expression. Bakit? We're expecting yung sagot natin is either 1 or 0 lang. Tama? And we have some rulings then. No, if we're gonna be looking at it. But before we go to the rulings, no, I think we already discussed ba yung mga gates. Yan, meron na pala tayo. Operations. Okay. Nadi-discuss the basic operations, which is, ano yung mga basic operations natin? Establish lang muna natin ha, para nasa isip niyo. We have the OR, tama? The AND, at saka yung NOT. Tama? And each of one has what we call a gate. Gate. Yung gate. Meron siyang gate. Okay? Or gate symbols. In other words, meron siyang pwedeng i-symbolize. For example, ito man nasa left natin. Ayan yung mga gate symbols natin. So, isa-isahin ko to ha. So, we have number 1, na isa OR. Okay, ay not muna pala yung nasa taas. So, not. Not gate. The not gate refers to the complement. Ika-complement natin yung complementing the input. Complementing the input. Hindi binabati ang input, pina-complement. Ibig sabihin, binabaliktad natin. Okay? So, x input is equals to x prime. Okay? Or x bar. Okay? Ibig sabihin, binabaliktad natin siya. For example, paano nangyayari yun? If yung input mo is x, okay, nasa ano natin ito, di ba? Ang output niya, so ito yung input, ito yung output, ang x prime niya or x bar, okay, is yung kabaliktaran. Okay, so if this is 0, this becomes 1. This is 1, this becomes 0. Paano siya itsura niya kapag nilagay natin siya sa gates? Okay, so ganito itsura niyan. X arrow na ganito. Okay. Okay, ganito na lang. Bilog. Tapos yan. So, ito yung output niya. Okay? Ganyan mag-drawing ng x bar ha. Or ng complement ng x. Okay? Clear ba? Question. So, ganyan yun ha. Ganyan mag-drawing ng ng symbol niya. Later on, natin siya, i-emphasize natin siya on how we're going to be using it later on. Okay? Pero, nyo muna siya ngayon. So, next is the AND. AND. Or the AND gate. Baka maisip ko kasi. AND na lang. The AND gate. The AND gate, okay, is what we call the multiplication. Okay, multiplication operator of the
Boolean algebra. Okay? So sa math, meron lang daw dalawang operation. It's addition and multiplication. Alam niyo ba yun? Actually, addition nga lang daw ginagawa sa math. Kasi multiplication is continuous addition. Yan. So, AND gate refers to the AND operator, wherein if you have two inputs x and y, no, ang output natin na x dot y, no, is what? Always the, if 1 is false, di ba? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. No? If 1 is false, either the answer will be false. Okay? So, in other words, pag multiply mo to ng 0, 0 lahat. Diba? So, paano siya dinadrawing? Okay? So, meron kang x input, meron kang y input. Andito yung gate mo. Okay? And ang gate natin is yung letter D na malaki. Yan. Dyan natin siya. And then, dito siya lalabas as x dot y. Okay? Masasundan? Hindi na malaki kasi letter D siya. Okay, hindi ko alam kung bakit ganyan yung ginawa nila. Ayan. So, next last natin is yung OR gate. Yung OR gate naman is kabaliktaran naman ni AND gate. Saan? Okay, this is the addition gate. Addition operator. Okay. Wherein, no, if 1 is true, the answer is true. Tama? So, x plus y naman siya. Okay. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Diba? Okay. So, OR gate naman siya. So, 0, 1, 1, 0. Ay, sorry. 1, 1. Yeah. So, meron tayong x, and then meron tayong y, and then ito, ay, so, ito yung parang letter A daw na malaki. Letter A kasi siyang itsura. So, parang siyang ipis. So, x plus y naman siya. Okay? So, these are the three na gates, no, na later on will become very important, no, in our doing yung Boolean algebra natin. Okay, next week may exam tayo ha. So ito yung magiging natin, basis natin. Okay? So, ano pa ba? Yan. Nakuha to ha. So screenshot yun na yan, no, kung para ma-review nyo siya. Okay? Yan, mga gates yan. Okay. Now, so doon na tayo sa mga De Morgan's theorem. Okay. So alam na natin to mga to, no? Nakuha na natin siya. Basically, review lang naman to. Nilagyan natin ng symbol. So, what are the identities natin na dapat natin matutunan with regards to Boolean algebra? These are what we call De Morgan's theorem. Okay, si De Morgan, siya yung nag-establish ng Boolean algebra. Actually, hindi mo siya nag-establish, but rather siya yung nag-document kung ano yung mga dapat gawin or dapat ayusin with regards to linear algebra. So, first, no, i-discuss ko yung mga nasa right natin. First, identity. Pag sinabi natin identity, ito yung parang, ito na yon, no? Pag nakakita ka ng ganyan, ganito na yon. Okay? So, first identity is what we call the zero identity or the zeros theorem. Zeros theorem. So, ano ibig sabihin ito? Zeros theorem are two theorems. Okay? Dalawang theorem siya. Number one is that anything you add daw with 0, okay? Anything you add with 0 is itself. Anything you add with 0 is itself. Okay? So, ano yung mga example na? For example, okay, x plus 0 is equals to
itself, 0, ay x. Diba? So, pag nakakita kayo ng a plus b plus 0, ano equals yan? Equals siya sa a plus b. Okay? Or, pag nakita kayo ng a, kunyari a plus 0, okay, a plus 0, b plus 0, ano to? Equal to saan? Magiging a na lang to, diba? Tapos ito, magiging b na lang. So, magiging a times b. Diba? Nasundan? Kasi nakamultiply sila sa gitna eh. Okay? Clear? So, ganun yan ha. Yun yung ibig sabihin ng zeros theorem. O, kunyari, a prime plus 0 times b prime. O, equal siya sa a prime times b prime. Diba? Ganun na yan. Ibig sabihin lang yung ganun lang. So, pwede mo siyang tanggalin. Okay? Sundan. So, ito yung truth table niya yung nasa kabila. So, yan. 0, 1, 0, 0. Siyempre, 0, 0 yung nilagay mo. So, it will be the same. No? So, x pa rin siya. Okay? Ganun din with yung x prime. No? In-x prime muna natin siya. So, ganun pa rin siya. Ito, parang proof lang to. Proof. Yung truth table na yun. It's just a proof. Okay? Sundan. Mahirap. Narinan, diba? Okay. O, next. Natawag natin One's theory. Okay? One's theorem. One's theorem naman, it refers naman sa multiplication. Ay, ano pa rin siya? Multiplication naman siya that anything or palitan natin siya. Huwag natin siyang theorem. Huwag natin siyang one zeros identity. Yan, identity. Yan. Huwag natin siyang identity siya. Anything you multiply with 1 is itself. Diba? Okay? Yun pa rin siya. In other words, no, kunyari nag-x times 1 ka dito, x times 1, equal siya saan? Sa x pa rin. Diba? So, a times 1 is equals to a. Correct? A times b times 1 equals to a times b. Okay? Ano pa rin siya? Walang pinagbago. Kunyari, a prime times 1 times b prime times 1 is equals to a prime b prime. In other words, hindi mo na siyang mabago. Diba? Identity kasi siya. Correct? Kunyari, a prime times b prime times 1 is equals to a prime b prime pa din. Diba? Nasusundan? Hello? Nasusundan Hindi man siya mahirap, diba? Hindi lang siya sundan. Next. May magbibigay tayo ng example na medyo mas mahaba. Next is the zero theorem. Zero's theorem. Or zero multiplicative theorem siya. Pahaba. Okay. In other words, ito naman is anything you multiply by 0 is 0. Diba? Anything you multiply by 0 is equals to 0. In other words, x times 0 is equals to 0.
Okay? Kahit na ano yan. Kahit na anong number yan. Okay? Or a times 0 equals to 0. Okay? Times 0 equals to 0. Ayan. A times b times 0 is equals to 0. Diba? 0 pa rin. Ito. A plus b times 0 is what? 0 pa rin siya. Okay? Susundan. Kahit mahabang-mahaba yan. No? A plus B plus C, kahit hanggang letter Z mo pa yan gawin, basta minultiply mo ng 0, 0 siya. Ayan, 0 theorem. Diba? Kahit anong daming ilagay mo dyan, kahit 1 to, ano yan, 1 to sawa ka maglagay, kahit ganito kahaba yung equation mo, basta natikitan ka ng 0 na nakamultiply, 0 na yun. Okay? Nasusundan. So, ito e prime times 0 is equals to 0. Okay? Clear? Next. Mamaya, malaking tulong yun yung zeros theorem. Okay, ito naman. Once theorem. Baliktad naman siya. Anything you add by 1 is 1. Okay, na 0. Multiplication. Okay? Okay ba yan na? Multiplication. Ito addition. Okay? So, ito naman. Bawa, x plus 1 is equals to 1. Okay? X plus 1 is equals to 1. Kasundan nyo. Yan lang yan, ha? Ibig sabihin yan, basta nag-add ka ng 1, 1 na lahat yun. Okay? So, a plus 1 equals to 1. No? A prime plus 1 equals to 1. Okay? So, kunyari, mahaba. A plus B plus C plus 1. No? Equals to 1 na yan. Okay? Basta nag-add ka na ng 1 sa dulo. Okay? Or, kunyari, ito, A plus B plus A prime plus B prime plus A prime. Kunyari, napaka-complicated ng ginagawa mo. Diba? Tapos may dulo, 1 plus 1. 1 na yun. Okay? Naka-multiply siya, diba? Basta naka-multiply siya ng ganyan. Or, naka-add. Basta may nakita ka ng 1 na nag-add ka na ng 1 sa dulo. Everything is 1. Okay? Sir, paano pag ganito? May naka-multiply na 0. A plus B. A prime plus B prime. Naka-multiply yung 0, tapos naka-plus 1. Ano nga ba? Di plus 1. Kasi magiging 0 to, di ba? This will become 0. 0 plus 1 equals to 1. Ayos, di ba? Shortcut. Shortcut sa pagsusolve. Nasusundan. This is also what we call one's property. Okay? Or one's theorem property. Alright? Anything you add with 1 is just 1. Alright? Now, tayo sa next na medyo mas complicated ng konti. What we call one's complement. And zero's complement. So, zero's complement. Okay. Doon tayo sa zero's complement. Zero's complement. Okay. Yan. Whenever you multiply a number with its complement, apostrophe yan, with its complement,
Okay? The answer is 0. Okay, whenever you multiply a number by its complement, it's equals to 0. Paano yung nangyari? So, ganito yung tsura lang yan. Okay, kung x times x prime, o yung complement niya, equals yan sa 0. Okay? Ganun lang yan. Or, pag nakita ka ng a prime times a, equal yan sa 0. Right? Or, b prime times b, equal na yan agad sa 0. Basta nagdikit yung b tsaka b prime or yung variable niya at saka yung, nagmultiply yung variable niya at saka yung complement niya, no? It's already equal to 0. Okay? Yan lang yun, ha? Yun ang ibig sabihin yan, zero's complement. So, kunyari, nakita kayo na mahabang equation, a plus b, tapos, minultiply sa a plus b, prime sa labas, ha? Sa labas, hindi sa bawat isa sa loob. 0 na agad yan. Okay? Nasundan? Clear tayo dun, ha? Okay. Next is what we call the ones property or the ones complement. So, ones complement naman, sabi, is that, okay, whenever you add a number by its complement, the answer is equals 1. Okay? In other words, okay, a plus a prime is equals to 1. Okay? Ganun lang yan. Or x plus x prime is equals to 1. Okay, this time, pag nagdikit naman daw by addition, yung complement ng isa't isa, okay, b plus b prime equals to 1. Equal naman siya sa 1. Okay? So, anong example niyan? For example, a, b, plus ab prime, nasa labas yung prime, equal siya sa 1. Okay? Clear? Susundan ba? Okay. At nililista nyo rin yan, ha? Later, mag-practice kayo, ha? Yes. Question lang po. Paano sir, for example, a times b plus a times b, 1 pa rin po kayo. A times b plus A times b rin po. ganito. Ganyan? Apo sir. O, ano tingin mo sagot? Natin, ha? 1 pa rin. Hindi siya 1. Kasi, Ay, ano magiging sagot nito? So, breakdown natin siya, ha? So, a times b times a times b. Tama? Plus a times b, tama? Tama, no? apo. Okay. So, gawin natin is pick common factor. No? Pwede ka ng isa. Gusto mo a or b? Ano gusto mo? So, gawin natin a. Kunin natin si a, ha? Dito. Labas natin si a. Magiging ano yan? b plus b. Tama? Mag-factor out natin. Tama ba? Okay. So, ngayon, tingnan natin to, experiment natin to ngayon. Tingnan natin kung ano yung truth table niya, ha? Okay, maganda yung question mo. Okay, meron kang b dito. Okay? 0 tsaka 1. Pwede mong ilagay dyan. Meron ka rin b dito, di ba? 0 tsaka 1 din. No. Tapos, b plus b. O, 0 plus 0, 0. 1 plus 1 equals to 1. Tama? So, ano yung tsura nito? Pareha siya ng b, di ba? So, this is still equal to b. Tama? Therefore, okay, yung b plus b mo na ginawa
is equals to B lang din. So, AB pa rin siya. Kasundan mo. Balik ka rin natin, ha. Gawin naman natin yung gawin naman natin is si B naman ang ilabas natin. Tapos, A plus A. Okay? So, B, A, 0, 1. Another A, 0, 1 pa rin. O, A plus A equals to 0. 1 plus 1, 1. O, ito ay equal pa rin kay A. Di ba? So, therefore, A plus A equals to A. So, pwede natin sabihin na still the same. Okay? Sundan? So, paano natin ginagawa yung ano natin, yung pagsasolve natin? Usually, kapag hindi ka sure, pwede mong gawin to as truth table. Okay? In other words, pwede rin natin establish na ngayon that, okay, this is what we call identity, no? Identity property. Okay, wherein, when a number is multiplied or added by itself, no? Hindi complement. The answer is itself. Okay? In other words, halimbawa, A plus A, yan nga, equals to A. B plus B equals to B. Ito yung ginawa natin kanina. Therefore, A prime plus A prime is equals to A prime pa din. Diba? O, B prime plus B prime equals to B prime pa din. Correct? O, extend natin sa multiplication. A times A is equals to A pa rin. Diba? B times B is equals to B pa din. O, A prime times A prime is still equals to itself. Diba? O, yan. B prime times B prime is equals to B prime. Galing na tanong mo, ha? Very good. Nakapag-establish tayo ng isang identity. Diba? O, yan, ha? Yan. When a number is multiplied by itself or added by itself, the answer is itself. Okay, very good. Okay. May question pa? May question pa dito? Ano pa? Wala na po ata. Okay, very good. So later on, magsasolve tayo ng mga maraming ganito. Okay? One's complement. Okay, punta tayo dito. Now we go to the associative property. Ano yung sabihin ng associative property? And associative property of equality. Commutative muna pala, sorry. Commutative property. Commutative property, okay, refers to saan? Yan. A times B daw is equals to, pwede mong baliktarin, which is yung ginawa natin kanina. Okay? Yan. Pwede doon daw siyang baliktarin for as long as hindi nag-ano. So, A times B is equals to B times A. Ayan. So, A plus B, pwede mo din baliktarin daw yan as B plus A. Okay? In other words, pwede mo siyang i-reorder. Okay? Basta nasa isang ano siya. So, pwede mong gawin A plus B times A prime plus B prime is equals to, pwede mong pagbaliktarin yung order, B plus A times A prime plus B prime. It will be the same. Or gusto mo, baliktarin mo itong AB. No? B plus A, A prime plus B prime. Or pagbaliktarin mo itong dalawa, pwede mo siyang gawin na A prime plus B prime, diba? B plus A. Yan. Okay, yun ibig sabihin ng commutative property, ha? Basta, ingat lang, dapat, ang pinagbabaliktad natin na pwede lang is yung mga naka-parenthesis sa loob pag naka-addition. Okay?
Okay, naka-multiplication yung bawat isa lang. Okay? Sundan? Next. Associative property of equality. The associative property tells us that, okay, associative property, okay, pwede mo daw gawin is, if marami ka ng A plus B plus C, pwede mo daw gawin is A plus B plus C. Okay, basta naka-plus siya ha. Pwede mo daw gawin yan. Para pwede mo siyang i-ano muna. Ito muna targeting ko. Parang ganon. Okay? Or, pwede mo daw gawin is A, A times B times C. Pwede mong gawin A times B times C. Okay? Pwede mo siyang i-group together. Okay? It will still yield the same answer. Pwede mong gawin is AB or A times B C. Okay? Pwede ganyan. Okay? Clear? Ayan. Hinga lang ako. Okay, tuloy na natin. Ay, huminga lang ako konti. Okay, now next tayo doon sa distributive property. Okay. Kung sinabi natin distributive property, this refers to the distributive property. Okay. In other words, halimbawa, meron kang A times B plus C, naka-multiply siyang ganito, tapos naka-parenthesis. You have to distribute it. Okay? Yung A, di-distribute mo dapat yun sa dalawa. Okay? Sa algebra naman, naturo na to, di ba? Distributive property. So, it becomes what?
AB plus AC. Okay? Yun yung distributive property, ha? Okay, so paano pagka binomial? Kaya A plus B, C plus D. Kaya ganito. So, it will still be binomial. Okay, para hindi ka mahirapan, okay, think first about itong buo na AB na to as one whole unit. Okay, one whole unit lang muna siya. In other words, yung buong A plus B, multiply mo muna sa C plus D. Okay, so paano mangyari yun? Nangyari, itong buong A plus B, i-multiply mo sa C muna. So, magiging, ano yan? C times A plus B. Diba? Tapos, ganun din gagawin mo sa D. Okay, so magiging ano yan? D times A plus B din. Diba? O, tapos saka mo siya i-distribute na AC plus BC plus AD plus BD. O, yan. Okay na yan. Yun na yung sagot nun. Okay? Pwede ka lang foil method. Yun, parehas lang naman yun. Okay? So, ganun lang yan, ha? Walang mahirap dyan. Okay? May pala example ko din pala. Okay? Clear? Clear tayo? Okay. So, pagsama-samahin na natin ngayon. Okay? Ay, hindi pala. Hina pa pala ng konti. Ito pa pala yung complement equality. Okay, dito na tayo ngayon sa next. Okay, tayo sa next. Okay. So, ngayon, meron din tayo ngayon tinatawag. Ito na yung De Morgan's theorem talaga, no? Yung totoong De Morgan's theorem na. So, kapag ka nakakita kayo, for example, ng equation na x plus y, no, ayan. Tapos, kakomplement natin yung labas. No? Nakakomplement siya ng ganito, labas. And complement siya. No? Equal daw yan sa, saan? Para maalis natin yung parentheses, equal daw yan sa x prime times y prime. Okay? In other words, if you will be distributing yung complement, no, dito sa dalawa, tapos naka-addition siya, magiging multiplication siya, and then, i-complement natin yung mga items. Okay? So, for example, kunyari, a plus b, quantity prime, no? Magiging ano siya, a prime times b prime. Okay? Masasundan? Or, for example, a prime plus b, tapos naka-prime siya sa labas, ano mangyari? Ganun din. A prime, pero naka-prime, plus b prime. Ano yung a prime prime? E di a, kakancel yun. Okay. A plus b prime. Ay, multiply pala, sorry. Multiply pala ito, sorry. Multiply. Ayan. So, mag-multiply siya. A prime b. Okay? Ganun, ha? Sundan? Okay? Yun yung unang De Morgan's theorem. Okay? So, ito yan. Sundan. So, paano naman pagbaliktad? Kunyari, naka-xy naman siya, tapos naka-prime. Okay, mangyayari naman dyan is, x, baliktad. Ganun din. X plus y, okay, pero parehas. Okay? Magiging plus naman siya. Okay, pagka nakaganyan. So, ibig sabihin, a times b, prime, magiging a prime plus b prime.
or naka A prime times B, tapos naka prime sa labas, sabihin magiging A prime prime, magiging prime lang din yon plus B prime. Okay? Sundan? Nasusundan ba ang ating lecture ngayon? Maya magsasagot na kayo. May mga papasagutan na ako sa inyo maya. That's next. Ito pala, may proving pala ako sa baba. Ayan. Okay. Yung bar sa taas, ano lang yun, prime lang din yun, halimbawa, xy bar. Ibig sabihin yun, naka-prime lang din yun, Ibig yun, magiging x bar plus y bar. Prime lang din, parehas lang to. Okay, parehas yun ang ginawa yan. Okay? Clear? Okay. Try natin magsagot. Sagot tayo konti. Answer the following. Okay. A plus B, A prime plus B prime. Ito yan saan? Sagot tayo. Bigyan ko yung 10 minutes. A prime B, A plus B prime. Tatlo lang muna. Sige, sagutin yung tatlo. Iyan ko ng 10 minutes.